Hello! What's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng... Sabong na! Alright! So yun mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is yung napakamaselang issue. Kung paano ba malalaman at kung paano ba dapat alamin yung about sa pointing. Mga kasabong, yung pointing na tinatawag is critical na usapin sa ating buhay pagmamanok, lalo-lalo na sa ating laban mga kasabong. So yun mga kasabong, paano mo ba ipo-pointing yung iyong bloodlines? So yung mga kasabong, yung term ko po, iyo. So ibig sabihin mga kasabong, every single bloodline, mga kasabong, magkakaiba po yung pointing method na tinatawag natin sa ating conditioning stage. Mga kasabong, ikinilulungkot ko pong sabihin sa inyo, ang pagpo-pointing po ay hindi po talaga yan totally natuturo. Pero bigyan natin ng tips. Pero yung mismong, kasi mga kasabong, pasensya na po doon sa mga nagko-comment na nagme-message na sa kasabong, Sabong Pinas, baka po pwedeng turuan nyo po kami ng pointing method, mga kasabong maselan po eh. Kaya kwentuhan tayo dito, may mabibigay ako sa inyong tips kung paano talaga at kung yung idea man lang, mabigay ko sa inyo kahit paano, kung paano yung pointing method na sinasabi. Ang pointing method mga kasabong is yung pinaka-pick na ng iyong manok bago mo na siya ilaban. Pinaka-pick na niya yun eh. Kailangan matuloy yung laban na yun dahil yun na yung pinaka-point niya eh. Diba? Sigurado papalo yun. Kaya kailangan nating pakiramdaman yung manok. Mga kasabong, yung pagpo-pointing kasi it's between you at dun sa manok mo. Di ba mga kasabong, kaya kung hihilingin natin na turuan mo naman ako mag-pointing, huwag ganun. Bigyan mo ko ng idea sa pagpo-pointing. Yun dapat yung kinukuha natin. Kasi pag tinuruan ka niya, mga kasabong, pag tinuruan ka niya ng pointing niya sa manok niya at hindi nag-click, nagpagpo-pointing sa manok mo, sinong sisisihin mo? Siya. Di ba mga kasabong, yung nagturo sa'yo. Which is, ang gagawin mo ay hindi kasi tama yung tinuro sa akin ganun eh. Ang ginawa ko yung ganito, bakit nanalo siya? Yun yung pinaka-point na tinatawag. Di ba mga kasabong, yung iisipin mo pa lang, hindi mo matuturo. Di ba? Bulljack, mga kasabong, ito example na lang about kay Bulljack. Si Bulljack kasi nung nandito is kinuwanan ko siya ng idea kung paano mga gagawin. Kasi siya yung veterano sa laban, pero hindi niya tinuturo talaga sa akin kung paano yung ginagawa niya. Dahil mga kasabong, in-advise niya rin sa akin na hindi ko kayang ituro sa'yo yung pakikiramdaman ko pa lang. Di ba? Tama naman siya eh. Hindi ko kayang ituro sa'yo yung makikita ko pa lang. Ito mga kasabong, yung mahirap na kawin talaga sa isang handler eh. Kaya kung ikaw ay isang ma-experience ka talaga or nag-uumpisa ka pa lang, diba? Lumaban ka ng lumaban para matuto ka. Yun din na sinabi ni Dave Lau eh. Para maging magaling ka na maganda, lumaban ka ng lumaban. Diba? Wala sa YouTube yan. Wala sa YouTube. Kaya mga kasabong, kung tayo po, sorry po kung may masasagisaan akong vlogger na kung tayo ay nagbablog lang para makapagturo ng hindi naman dapat, mga kasabong, kasi yung itong about sa pagpo-pointing, napakahirap po talaga kasi. Dahil iba-iba talaga yung pagpo-point ng manok. Kaya ito, babalik tayo kay Bulljack. Ay, hindi. Relax ka lang. Doon muna sa mga vlogger na mga nagtuturo ng dapat ganito, dapat ganyan. Mga pre, wag. Kasi maliligaw lang sila eh. Pag naligaw sila doon, ikaw ko sa'yo nang galing yung pagkaligaw nila. Kaya mga kasabong, hindi ko po ina-advise sa inyo na makinig kung ano talaga yung pinaka-ginagawa nila. Kuhanan lang natin ng idea. Di ba? Ito mga kasabong, panibagong example para mas maintindihan po natin. Kasi tayo, na nag-aalaga, is mas kilala natin yung manok natin. Kilala natin yan dahil mula day 1 hanggang sa fight day, hanggang sa day of fight, alam natin kung ang kilos ng manok mo ay gagalaw eh. Kasi sa ulo mo yan, kilala mo yan eh. Ikaw naghahanda dyan. Ikaw ang kasama niyan. Sa nag-i-spar pa lang sa mga nalalaman mo na siya kung, di ba? Kung siya ipapalo or hindi. Sa time na yun, sa ganung hipo, di ba mga kasabong, pero dapat yun is kinakarikula mo din. Halimbawa, i-spar mo siya na may laman. Diba? May laman yung kanyang butse, yung hindi pa siya totally empty. Buta mo siya, tingnan mo yung laro. Parang hindi siya masyadong magaling. Di ba? Ano kaya sa isang araw i-sparring ko naman, empty naman siya. Di ba mga kasabong, meron kasi talagang nag-hold lang na dapat yung manok mo empty.
Di ba mga kasabong, hindi naman po empty. Di ba mga kasabong? Pero, mostly po talaga sa mga manok is empty po siya. Empty po talaga siya, mas pumapalo. Pero, baka kasi ang hawak mo na manok, yung kasing alaga mo, ay meron siyang gusto na hindi naman siya empty, pero may laman siya. Di ba? Kasi po, iba po yung empty sa gutom eh. Di ba mga kasabong? Dapat yung empty na sinasabi, hindi po siya gutom. So yun mga kasabong, iulitin ko lang po, iba yung empty sa gutom. Dahil mga kasabong, pag empty na, malalaman na po natin agad yan dahil hindi na natin makakapa yung sa butsi niya. Pero alam natin na meron pa siya dun sa kanyang bituka. Pero malalaman po natin yan kung empty na siya or gutom na siya sa drop po niya, dun sa pag-ipot po niya. Yun mga kasabong, kaya yung sa ipot po talaga, yung mga nagpo-pointing, every 2 to 3 hours, napapansin nyo yung mga handler talaga sa, pag nakapunta kayo sa mga farm na naghahanda sila, 2 to 3 hours, tinitingnan po nila yung ipot na yan. Dahil dun pa lang, sa ipot na pa lang yun, alam nila kung ito ay empty, alam nila kung ito ay hindi pa empty, alam nila kung ihi lang. Dahil mga kasabong, ano yun eh, ang manok talaga wala siyang ihian eh. Dun rin siya dumadaan. Iisa yung daanan ng ihi niya at daanan ng ipot niya. Kaya dapat alam po natin yan. Hindi ko po may elaborate sa usapin natin yan dahil napakahaba pong pag-uusap yan. About lang po tayo sa pagpo-pointing na usapan. Kaya mga kasabong, yung mga veteranong handler na talaga is, ipot pa lang yan, moisture pa lang yan, hipo pa lang nila, alam na nila kung papalo or hindi. Kaya na nila i-troubleshoot yan. Pero malayo pa tayo doon. Malayo pa yung mga nag-uumpisa doon. Kaya ang sinasabi ko talaga is experience is the best teacher. Hindi mananako sa'yo yung kaalaman mo. So, balik tayo dun sa nagpinansahan si Buljak ng 2 gray. Isang El Gamma Gray na Henny at isang Al Gamma Gray. Nilaban niya sa conformation laban niya dito sa Darasa, Derby yun. Mga kasabong, dun ako namangha. Kasi dun niya lang nahawakan yun eh. Dun niya lang nakita yun eh. Di ba? Sa sobrang, hindi ko alam kung talagang veterano na siya dahil mga kasabong. Nag-iitsa lang siya na nag-iitsa talaga. Tapos, sinipo niya. Tapos, ganun. Mamaya sinabi niya, mga bata, tira. Oh, mga kasabong nanalo. Yung kasabong, pinakita niya talaga yung galaw ng manok nung time na yun. Nakakabigla mga kasabong dahil, at nakakahanga. Dahil mga kasabong, sa sobrang veterano niya, sa dami na niya nakahawakan ng manok, alam niya yung kilos pa lang, alam na niya yung, basta may mga hinahanap siya, kilos na kalimber. Alam mo, limber na po. Di ba? Sinasabi yan sa mga derbis eh. Pagka limber na, yan na, start ka na. Tapos mamaya, tatarian na. Na-explain ko lang para doon sa mga bago. Ayun, mga kasabong, doon na siya nag-i-start. Doon na tayo nag-i-start na parang kinakausap na natin yung manok natin. Yun yung pagpo-pointing mga kasabong. So yun mga kasabong, yun na yung, yun na yung pag tinawag ka ng tagalista doon sa sabungan, boss, limber na po kayo. Ayan na, mag-i-start ka na dyan mag-pointing. Yun na yung last na tulong mo sa yung manok. Kaya, kung maaari, magpakiramdaman kayo. Di ba? Mas kilala mo manok mo eh. Mas kilala ka niyan eh. Alam mo din kung paano yung galaw niya. Pagka, syempre, ang mga pangit, mga bad sign, yung masyado siyang malikot, bad sign yan mga kasabong. Lahat talaga pagka, dapat relax lang siya. Yun yung maiabag ko lang din sa inyo na dapat relax lang din ang manok. Tapos, tingnan nyo lang din masyado yung kilos niya. Kung ano yung kinikilos niya sa paghahanda nyo, pagkukondisyon nyo, ayan. Malalaman nyo na mga kasabong kung papalo or hindi yung inyong mga manok. Pero hindi ko po matuturo yun dahil hindi ko po mai-elaborate sa inyo ng mas clear sa inyo dahil pag sumablay kayo, ako sisisihin nyo. Tulad na lang nung pagka sinabihan ka ng alam ng kaibigan mo na dapat ganitong gawin, kunin mo lang yung mga point, pero pag nagkamali ka, huwag mo siya sisihin. Dahil dun gumagalaw ang manok niya, yung pakikipag-usap mo sa manok mo, yun yung tandaan mo, yun yung gawin mo. Pagka nagkamali ka, balikan mo. Pagka may alam mong may hindi siya ginalaw na hindi mo gusto, na hindi ganun talaga yung nagiging galaw niya through sparring. Di ba? Tapos, yun yung babalikan mo. Bakit nagkaganon? Bakit nagkaganto? Dahil mga kasabong continuous learning pa rin talaga yung pagmamanok. Hindi po laging pag nanalo ka ngayon, panalo ka ulit bukas. Hindi ko sinasabing pag natalo ka ngayon, habang buhay kang talo. Kaya mga kasabong, isa lang yung usapin dyan mga kasabong. Kahit gaano ka kagaling mag-alaga, kahit gaano ka kalupit magpatukan, tama sa oras, ang usapin dyan kung kailan ka mananalo. Di ba mga kasabong, kung gusto mo naman siyempre na matuto talaga magaling ka mag-pointing, maayos ka mag-pointing, lumaban ka ng lumaban. Yun lang yung ano dun. Di ba mga kasabong, yung ang simpleng pagbibilyar lang mga kasabong, pag lagi ka nagbibilyar, gagaling ka.
Diba kasi nakukuha mo na eh. Pag yung tira mo na yun, yung tinira mo yun, aba, tinira ko to na ganun to. Diba, ganun lang yun, ganun lang din yun mga kasabong. Pag lumaban ka na lumaban, matututo ka mga kasabong dahil hindi tayo laging talo. Diba? Pero habang natatalo ka, huwag kang hard loser. Pag natalo ka, isipin mo kung bakit ka natalo, may dahilan pa rin yan. Diba? Kaya ka natalo is kailangan mo pang matuto. Kaya ka natalo, may kulang pa sa'yo. Hindi kaya ka natalo dahil minalas ka sa mga pamahiin mo. Mag-iiba pa ba yan? Kung gusto mo mag-iba yan, di panikil mo. Makasabong, walang ganun-ganun. Lumaban ka na lumaban hanggat siyempre may pera ka. Hindi ko na rin kailangan ng pera mo. Pag wala kang pera, tudus ka. Yun mga sinasabi ko mga kasabong. Kaya pasensya na po, hindi ko po matuturo talaga yung eksaktong pagpo-pointing. Ito pa mga kasabong ay bibigay kong tip pa. Halimbawa mga kasabong, meron kang bloodline na paborito dyan sa lugar mo, sa sarili mo. Tapos sa ulo mo, yung kung paano siya pagalawin. Sa ulo mo talaga. kung saang part siya gagalaw, basta sa ulo mo yung pinaka-pointing niya. Yung mga kasabong, agimat mo na yan. Ginto sa'yo yan. Ingatan mo yan, mga kasabong. May hihirapan mga kalaban mo yan. Yun yung lamang ng mga backyard natin, mga backyard. O, sasama ko sa sarili ko, dahil meron din ako ditong mga bloodlines na alam ko na din eh. Kaya mga kasabong, yun yung lamang natin sa sobrang lalawak na ng farm. Dahil sila talaga is pinipili nila, sobrang gagaling na yan. Pero mga kasabong, yung sa atin kasi halos kausapin natin araw-araw eh. Kaya mga kasabong, meron akong kaibigan. Di ko napapangalanan pero big time to, mga kasabong. Kung saan na to lumalaban. Dagupan, Baguio, Manila, Pasay, kung saan mga kasabong yung binigyan niya ako ng idea na sinabi niya sa akin, kung meron kang paborito manok is alagaan mo yan, ingatan mo kung paano mo siya napapagalaw is kasi pagka yan nakuha mo, may hirapang sa'yo mga kalaban mo. Dahil kilala mo na dapat yung iyong manok. Diba? Kasi yung mga kasabong meron siyang naka-encounter, mga kasabong nanunupot to. Magagaling talaga manok nito. Lumalaban siya sa Pasay, sa kung saan. Pero meron siya naka-enkwentro, mga kasabong backyard. 3 beses siya tinalo. Pero ang galawan lang ng simento. Mga kasabong, simento lang. Yun yung pinag-uusapan dito eh. Kung kailan tayo mananalo. Di ba mga kasabong, kaya dapat alam natin yung bloodline. Yung pointing ng ating manok, yung pagkakakilanlan. Kaya yun mga kasabong, yung binigay niya sa aking advice is nirelate niya doon. Kaya importante talaga na kilala mo yung manok mo. Kaya mga kasabong, kung tayo ay palit ng bloodline is palit pa rin tayo ng palit. Magre-resume tayo, magre-restart. Kaya nga mga kasabong, yun lang po yung usapin doon. Diba? Pasensya na kayo mga kasabong sa nagme-message po sa akin, sa nagre-request sa akin ng about sa pagpo-pointing. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo matutulungan dyan, pero at least mga kasabong, in a good way, nagpakatotoo po ako sa inyo. Totoo lang po ako mga kasabong kasi may mga nagtuturo po talaga dyan, pero para sa akin po yun para sa akin po kasi talaga experience yung magtuturo sa atin kung paano natin parang kinakausap yung manok natin eh. Yun lang yung mga kasabong, kaya kung hindi ko man naipalinaw sa inyo yung kung paano talaga at may elaborate sa inyo kung paano talaga yung tamang pagpo-pointing, mga kasabong, para po sa akin mahirap po talaga ituro yan. Hindi po naituturo yung iisipin mo pa lang. Hindi po naituturo yung papakiramdaman mo pa lang. Diba mga kasabong, pero yung mga basic na ginagawa po pagka nagpo-pointing, yun po yung kaya. Pero yung maituturo ko po sa inyo kung paano gagalaw talaga yung manok nyo, yun po yung walang nakakapagturo niyan. Experience is the best teacher mga kasabong, yun po yung lagi po natin tatandaan. Kaya itong mga kasabong Pinas, kung ano po yung mga napapanood dati sa mga YouTube na yan, guidelines lang po yan. Ang usapin dito kung paano tayo mananalo. Mga kasabong, kung ang manok mo, ganito yung paa, ganito yung buntot, taklob yung mata ng palong, okay lang po yan. Ang usapin, nananalo ka ba? Kung nananalo ka, yun ang gawin mo. Yun lang yun. Diba? Alagaan natin na maayos. Pero importante talaga yung nag-aalaga. Pero kung saan ka talaga nananalo, yun po yung gawin natin. Guidelines lang po lahat to. Yun lang po yung gusto kong sabihin po sa inyo. Kung kayo po ay nananalo po dyan sa inyong pattern, yan po yung gawin nyo. Kung hindi naman po mga kasabong, tsaka po tayo mag-aral ng step by step. Pero habang po tayo ay nag-aaral, meron po tayong nalalaman na sa atin lang po yun. So yun mga kasabong, hindi ko man po naituro sa inyo ng
mismong aktual kung paano po talaga at least mga kasabong dun sa pagkukwentuhan po natin. Ay, sa pagkukwento ko po pala kanina, ako lang po pala nagsasalita dito. Tanga talaga. Yun, yung pagkukwento ko po kasi kanina, alam ko may napulot ka po na aral na naman sa Sabong Pinas. Kaya mga kasabong, yung mga seryosong nanonood po ng Sabong Pinas, hindi po ako nag-a-upload nang wala kayo kahit isang salita na matututunan sa buhay, sa kalokohan, at sa tip sa ating buhay pagmamanok. Isinusure ko po yan. Kada content po natin mga kasabong, meron ka pong masisimot sa akin mga kasabong. Kaya maraming salamat sa pagsuporta nyo, sa pagsuporta mo sa Sabong Pinas. Ito po ay kahit sa kabilang buhay ay hindi ko po makakalimutan. Maraming salamat mga kasabong. At kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Alright! Peace yo! Love you all!